Ron Story Station presents Loving the Blind Billionaire by Ami Serrano sa pagsasaboses ni Nini. Sa mataong airport sa Dubai ay parang batang naliligaw na palingon-lingon si Mary. Kinakabahan, pinagpapawisan, hindi alam ang gagawin. Pangarap niyang mangibang bansa para maiahon ng kanyang pamilya sa hirap. Para makalipad ay sinangla pa nila ang kanilang mga alagang kalabaw at hayop sa probinsya. Hanggang sa naging totoo na nga ang kinakatakot niya. Mukhang na-scam na nga si Mary ng agency kung saan siya nag-a-apply. Nasaan na ba yung mga susundo sa akin? Naiiyak na tanong ni Mary sa kanyang sarili. At tuluyan na nga siyang nawalan ng pag-asa. Bit-bit ang maliit na maleta ay nakupo lang siya sa labas. Nanginginig, nalilito at natatakot. Wala siyang kilala dito. Wala siyang pera at kakayahan para umuwi pabalik ng Pilipinas. Ni hindi na nga niya makontak ang kanyang recruiter. Iha, ayos ka lang ba? Pinay ka ba? Tanong ng isang ginang sa kanya. Opo. Iyan lang ang salitang nabanggit ni Mary sa gitna ng kanyang hikbi. Naku, mukhang sa itsura mo palang iha alam ko na ang nangyari sa iyo. May ni-scam na naman ang mga illegal na recruiter. Na-report mo na ba ito sa mga kinauukulan? Tanging iling lamang ang naisagot ni Mary. Gulong-gulo siya sa kanyang sitwasyon. Sa mga oras na ito ay nais niya lang na makauwi sa Pinas. Ngunit sa kabilang banda ay ayaw rin niya. Ayaw niyang umuwi kasama ang pangarap niyang naglaho. O siya, ganito na lang iha. Kung gusto mo ay pwede kang sumama sa akin. Sakto at nangangailangan ng amo ko ng dagdag na helper. Ngunit may mga dala ka ba na dokumento? Opo. Lakas loob na saad naman ni Mary. Natatakot, nalilito at pabugso-bugso ang kanyang desisyon. Ngunit wala siyang ibang maisip pa na solusyon kung hindi ang kumapit sa patalim. Siya nga pala, ako si Manang Osang. Matagal na ako dito sa ibang bansa at alam ko na ang mga kalakalan ng mga scammer dito. Sakto naman na nangangailangan kami ng katulong ngayon. Saad ulit ng ginang sa kanya habang nasa loob sila ng taxi. Ano po bang magiging trabaho ko? Kalmado na tanong naman ni Mary. Huwag kang mag-alala. Magaan lang naman ang magiging trabaho mo. Bali ang magiging amo natin ay isang sikat na businessman. Ang problema nga lang ay bulag si Sir Falco. Basta kailangan namin ng masipag at magaling sa gawaing bahay. Ani naman ni Manang Osang sa kanya. Naku, sakto po at magaling at masipag po ako sa gawaing bahay. Lumaki po ako sa probinsya. Akala ko po ay domestic helper ang magiging trabaho ko rito. Hindi ko naman po alam na may scam po ko ng ganito. Naiyak na saad niya. Sige na iha, huwag ka nang umiyak. Maganda ang magiging trabaho na mapapasukan mo. Medyo tiis lang ng konti. Medyo may pagka-stricto at medyo may kasungitan din ang magiging boss mo. Naku, kayang-kaya ko po yan. Basta po ba may trabaho at makakatulong po ako sa pamilya ko. Ilang minuto pa ang nakakalipas ay tumigil na ang taxi sa harapan ng malaking mansyon. Mangha na mangha si Mary. Dahil akala niya sa pelikula lang niya makikita ang mga ganitong kalaki na bahay. Hindi niya lubusan na maisip na dito siya magtatrabaho. Pasok ka na iha. Ako at ang driver at si Sir Falco lang ang nandito. Kaya naman kinuha kita tumatanda na ako. Kailangan ko nang makakatulong sa mga gawain dito. Paliwanag naman sa kanya ni Manang. Manang Osang, nandito ka na pala. And it seems like you are with... Saad ng malalim na boses. Agad na napalingon si Mary sa lalaki na nakasandal sa isang gilid. May hawak na baso, matangkad, matipuno ang katawan at parang isang modelo. Ngayon lang nakakita si Mary ng ganitong kagwapo na lalaki.
Ay, Sir Falco. Opo, nandito na po pala ang pamangkin ko na galing sa Pinas. Siya po ang makakasama ko sa trabaho dito. Pinaliwanag sa kanya kanina ni Manang Osang na ipapakilala siya bilang pamangkin nito. Baka kasi kung malaman ng bilyonaryo na kinupkop lang siya ng Manang, ay baka hindi ito tanggapin. I see. Kayo nang bahala na magpaliwanag ng trabaho sa kanya, Manang. Tatambay muna ako sa veranda. At umalis na nga ang bilyonaryo. Dahan-dahan na naglalakad habang may baton na hawak. Bulag nga ang gwapong lalaki sa isip ni Mary. Nasabi kasi sa kanya ni Manang Osang na may diferensya sa mata ang magiging amo nito. Oh, napaltulala ka na dyan, Mary. Alam kong gwapo ang boss natin, pero huwag mo nang subukan. May fiancé na yan. Sadyang napuspon ang kasal nila dahil sa nangyari sa paningin ni Sir Falco. Ganoon po ba? Nangihinayang na saad ni Mary, pero umiling na lang siya. Ang mahalaga ay may trabaho na siya. Inihatid na nga siya ni Manang sa magiging silid niya. Hindi ganoon kalaki ang kwarto, ngunit malinis at maayos naman ito. Gabi na rin at iniayos na muna niya ang kanyang mga gamit. Dahil na rin sa pagod at sa mga nangyari sa araw na ito, ay nakatulog na nga siya. Nagising na lamang si Mary na maliwanag na sa labas. Dali-dali siyang nagayos at nagsuot ng uniforme. Pumunta na siya sa kusina at tinulungan si Manang sa pagluluto ng almusal. Naku Manang, pasensya na po at napasarap ang tulog ko. Ayos lang iha. Nasa oras ka naman. Mabuti pa ay hatid mo muna itong kape kay Sir Falco. Utos naman sa kanya ni Manang. Po? Naku iha, huwag ka nang matakot kay Sir Falco. Mabait yon, hindi yon nangangagat. Lunok laway na lang niyang binuhat ang isang tray upang dalhin ito kay Sir Falco. Pumunta na siya sa garden kung saan nandoon ang kanyang boss. Parang isang prinsipe ang lalaki na nakaupo sa hardin at tahimik na nakaupo lamang. Sa isip ni Mary ay kung bakit kaya nabulag ang lalaki. Sayang dahil sobrang gwapo pa naman ang kanyang Sir Falco. Sir, nandito na po ang almusal niyo. Nauutal na saad pa ni Mary. Ikaw yung pamangkin ni Manang, hindi ba? Opo. I see. Mind sitting with me here? It's been a while since I speak with someone aside to Manang. Ani pa ng lalaki. Okay lang naman po. Ilang taon ka na? Tanong ng lalaki sa kanya. 26 na po ako. At doon na nga ay nagkwentuhan ng dalawa. Para bang matagal na silang magkaibigan. Taliwas sa kwento ni Manang ay mabait naman ang kanyang boss. Mukhang professional at nagbibiro naman paminsan-minsan. Nalaman niya na may-ari pala ng oil company ang kanyang boss na si Falco Andrews. Half American ito. 4 na taon na mas matanda sa kanya. Madalang na magkaroon ng crush si Mary sa isang lalaki. At unang beses na may nakilala si Mary na kasing gwapo at bait ni Falco. Matapos ang kwentuhan ay umalis na ang kanyang boss habang siya ay abot langit ang ngiti at kilig. Masama man ay nagpapasalamat siya ng kaunti at bulag ang kanyang amo kung hindi ay nagmumukha itong tanga sa lawak ng kanyang ngiti. Anong ngiti yan, Mary? Ay, kabayo. Manang naman, wag naman po kayong manggulat ng ganyan. Kabado na saad naman ni Mary. Ikaw, Mary ha? Huwag kang masyadong umasa dyan sa maamo natin. Sinabihan na kita na may pansin na yan. Paalala sa kanya ni Manang. Opo, alam ko naman po ang limitasyon ko. At saka isa pa trabaho naman po ang pinunta ko rito. Mabuti naman at kung ganoon, ayaw ko lang kitang masaktan. Sa huli, kaya ganito kita kong pagsabihan. At mabilis nga dumaan ang mga araw. Halos ilang buwan na rin magmula noong magtrabaho si Mary bilang kasambahay. Nakakapagpadala na siya sa kanyang pamilya
At hindi rin siya makapaniwala sa laki ng kanyang sinasahod. Galante at mabait talaga ang kanyang boss. Mary, can you get the towel? Ani sa kanya ng malalim na boses na nagpabalik naman sa kanyang ulirat. Doon niya lang napansin na naliligo pala sa pool ang kanyang amo. Nakaboxer lang ang lalaki. Kita niya ang tila mga pandesal na abs ni Falco. Sa kanyang nakikita ay para na siyang nagkakasala. Mabuti na lang talaga at hindi siya nakikita ni Falco. Mary? Ay, opo sir. Agad na sigaw ni Mary sabay kuha ng towel na nasa isang tabi. Iniabot niya ito sa lalaki. Pwede bang ikaw na ang magpunas sa katawan ko? Seryoso na batid naman ni Falco sa kanya. Halos mawala na siya ng ulirat. Nanginginig maski ang kanyang kamay. Pwede naman po. Walang mali siya. Okay. Ani ng lalaki sa kanya sabay ngisi. Ngayon niya lang napagtanto na may pagkapilyo pala ang kanyang amo. Kabado at parang mahihimatay na sinimulan ni Mary ang utos ng kanyang boss. Sa unang dampi ng tuwalya sa matigas ng abs ng kanyang amo, ay agad niyang naramdaman ang pag-init ng kanyang pisngi. Okay na. Tuyo na ang dibdib ko. Thank you, Mary. Pwede mo nang tulungan si Manang. Sige po. Walang lingon na umalis si Mary dala ang tuwalya na pinamunas niya sa katawan ng kanyang boss. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Agad na niyang sinamahan si Manang sa kanyang mga gawain. Bigla naman siyang sinundot ng kiliti ni Manang sa kanyang tagiliran. Ayan na naman ang ngiti mo, Mary. Umamin ka nga. May gusto ka na ba kay Sir Falco? Seryoso na saad sa kanya ng ginang. Hindi agad siya nakaimik sapagkat alam ni Mary sa kanyang sarili kung ano nga ba ang totoo. At isa pa ay ayaw niya rin naman na madisappoint si Manang. Alam niya na paulit-ulit ang habilin nito sa kanya na huwag mapafall sa kanilang amo. Pero kahit sa maikling panahon lang ay hindi na maiwasan pa ni Mary na makaramdam ng paghanga sa kanyang boss. Alam niya na mali, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang puso. Alam ko naman po Manang na mali, ngunit hindi ko naman po kayang pagbawalan ng puso ko at ang nararamdaman nito. Hay, basta pinalalahanan na kita, nasa sa iyo na yan. At sa araw din na iyon ay hindi makatulog na maayos si Mary, kaya naman napagdesisyonan niya na pumunta sa kusina at magtimpla ng gatas. Nagbabaka sakali na baka makatulong ito sa kanyang hinahanap na tulog. Mary? Tanong ng kanyang boss. Bakit gising ka pa? Kayo po pala, Sir Falco. Hindi po kasi ako makatulog eh. Kaya po magtitimpla po ako ng gatas. Ani naman niya. Mas komportable na ito na kausapin ng kanyang amo. Minsan ay nauutal pa rin si Mary. Pero dahil iyon sa paminsan-minsan nakilig na kanyang nararamdaman. I see. What seems bothering you? Tanong ng binata sa kanya. Wala naman po. Iniisip ko lang ang pamilya ko na naiwan sa Pilipinas. Palusot naman ni Mary. Half-truth naman iyon. Dahil dalawa lang naman talaga ang bumabagabag kay Mary. Ang kanyang nararamdaman kay Falco at ang pamilya niya na naiwan sa Pilipinas. So, gusto mo nang umuwi sa Pilipinas? Hindi ka na ba masaya dito? Seryoso naman na tanong ng kanyang boss. Para siyang malulusaw sa presensya ng lalaki. Kapwa kasi sila magkatabi sa upuan sa kusina. Hindi naman po sa ganun. Masaya ako rito. Masaya ako na nagtatrabaho ako rito. Pero syempre minsan hindi ko rin naman po maiwasan na ma-homesick. Lalo na at sobrang layo natin sa Pilipinas. I see. Point taken. Komento naman ni Falco sa kanyang sinabi. Kayo po ba? Nasaan na po ba ang pamilya ninyo? Ayokong pag-usapan yan. Seryoso na sagot ng lalaki at bigla na lang siya nitong iniwan. Nalungkot at medyo natakot naman si Mary. Tila ba ay may nasabi ata siya na hindi dapat.
Kaya naman kinabukasan ay agad niyang kinausap si Manang at kunento ang nangyari kagabi. Oo nga pala, hindi kita nasabihan kagad. Huwag na huwag mong babanggitin ang salitang pamilya kay Sir Falco natin. Medyo sensitibo ang sitwasyon niya. Ganoon po ba? Paano po yan? Mukhang bad mood na po sa akin si Sir Falco. Nag-aalala na tura ni Mary. Ayos lamang yan. Mabuti pa at timplahan mo na siya ng kape at pamalanan mo na rin ng tinapay. Mag-sorry ka at sabihin na hindi mo na uulitin pa ang nangyari. Tandaan mo, Mary, kahit gaano pa kayo ka-close ni Sir, dapat ay alam mo ang boundary mo. Amo mo siya, kasambahay ka dito. Tumango naman si Mary. Opo. At sa mga oras na yon ay narealize ni Mary kung ano nga ba siya sa pamamahay na ito. Naisip niya na sobra-sobra na ang kanyang ginagawa at siguro oras na para maglagay ng pagitan sa kanya at ng kanyang amo. Maagang nagising si Mary upang tulungan si Manang Osang sa paghahanda ng almusal. Balak niya na maglaba rin mamaya. Manang, pwede po ba na kayo na ang maghatid sa almusal ni Sir? Kailangan ko pa po kasing asikasuhin ng mga labahin eh. Ha? Alas 5 pa lang naman ng umaga ah. Ang aga mo naman atang maglaba, iha. Takang tanong naman ni Manang sa kanya. Para po sana maaga rin akong matapos. Ngunit sa isip-isip talaga ni Mary ay nais niyang maglagay ng distansya sa kanyang boss. Gusto na niyang pigilan ang kung ano man na nararamdaman niya kay Falco. Kaya naman halos buong araw niyang pilit na iniiwasan ang presensya ng kanyang boss. Madalas ay si Manang ang pumupunta kung mayroon man na iniuutos ang Sir Falco niya. Madalas ay naglilinis si Mary sa banda kung saan wala ang kanyang sir. Mary? Malalim na pagkakasambit sa kanya ni Falco. Halos mabitawan na niya ang kanyang hawak na hose sapagkat nagdidilig si Mary sa hardin sa mga oras na yun. Sir? Mahina na tinig niya. Maghapon ka atang hindi nagpaparamdam sa akin. Ayos ka lang ba? Alala na saad sa kanya ng lalaki. Halos matunaw naman siya sa mga salitang binabanggit nito sa kanya. Medyo busy lang naman po sa mga gawain. You sure? Pati ang almusal ko ay inihatid ni Manang kanina. Sabihin mo nga sa akin, Mary, may nagawa ba akong mali? Naku, wala po. Sadyang nabisi lang po talaga ako. Sa isip-isip ni Mary ay paano pa niya maiiwasan ang kanyang boss kung ito na mismo ang lumalapit sa kanya. Hindi na namalayan na nakalapit na sa kanyang boss. Nagtataka nga siya dahil kahit nabulag ang lalaki ay mabilis lang siya nitong nalapitan. Sir? I don't know, Mary, but your smells attract me so much. Po? Sir, mabaho ba ako? Conscious naman na tanong ni Mary. Wala sa oras niyang inamoy ang kanyang sarili. Natawa naman si Falco sa sinabi ng dalaga. No, you actually smell like a flower. So, kung ano man ang ginawa ko na mali, mapapatawad mo naman ako, hindi ba? Promise me that you will not going to leave me for no reason. Pangako po, sir. Kaya naman noong gabi na yon ay halos hindi pinatulog si Mary ng kanyang nararamdaman. Halos magbaliko na siya sa higaan ngunit ganoon pa rin ang pintig ng kanyang puso. Insomnia o pag-ibig na nga kaya ito. Habang iniisip niya ang gwapo na itsura ng kanyang boss ay hindi niya maiwasan na pag-initan ng pisngi. Bonus na lang ang itsura at yaman ni Falco dahil ang tunay na nagustuhan ni Mary sa lalaki ay ang pagiging simpatiko at kabaitan ng binata. Sa isip niya lang ay sayang dahil ikakasal na ito. Ani pa ni Mary ay labis na napakaswerte ng fiancé ng lalaki. Kaya naman napapasana all na lang talaga si Mary. Tumayo na siya at napatingin sa salamin. Kita niya ang refleksyon niya.
Balingkinitan ng katawan ni Mary. Sakto lamang ang hubog ng kanyang katawan, morena ang kutis at may mga manliligaw din naman siya sa probinsya. Ngunit alam din niya na hindi sapat ito para maging kapantay niya, si Falco. Langit ang amo niya habang siya ay simpleng kasambahay lamang. Kahit alam niya na libre lang ang mangarap, alam niya pa rin na ang bagsak niya ay masasaktan lamang siya. Dahil na rin sa halos 10 oras na ng gabi noong makatulog si Mary ay halos anong oras na rin siyang nagising. Kaya naman todo hingi siya ng pasensya kay Manang Osang. Ayos lang iha, alam ko na madami kang nilinis at nilabhan kahapon. Hindi rin naman ako masyadong nakatulong kahapon. Kaya huwag ka nang mag-alala. Siya nga pala, kailangan natin na mag-ayos at magluto. Darating ang matalik na kaibigan ni Sir Falco. Po? Ay kung ganoon tutulungan ko na po kayo sa pagluluto. Ang kaso lang ay narinig na nila ang pagpasok ng bisita ni Sir Falco. Dali-dali naman na nilapitan ni Mary si Falco kasama ang isang binata. Pamilyar ang lalaki kay Mary. Hanggang sa, Stephen? Hala, ikaw nga. Mary, long time no see. Akalain mo ba naman na dito pa pala tayo magkikita? Nabigla naman si Mary noong yakapin siya ng lalaki. Si Stephen kasi at ang pamilya nito ay ang pinakamayaman na pamilya sa probinsya nila Mary. Dating katulong ang ina ni Mary sa pamilya nila Stephen, kaya naman magkababata silang dalawa. Ani naman ni Falco na dahilan upang maghiwalay si Mary at Stephen sa pagkakayakap. Magkakilala kayong dalawa? Ani ni Falco at hindi maiwasan ni Mary na makarinig ng parang tonong pagsiselos sa tinig ni Falco. Yup, he is actually my childhood friend. Masaya na wika naman ni Stephen. Sa kabilang banda ay tahimik lang si Falco sa isang gilid. Tila para siyang estranghero. Dahil halos ang kaibigan niya si Stephen at si Mary lang ang nagkakwentuhan, hindi niya maiwasan na makaramdam ng inis sa nangyayari. Para bang naninikip ang kanyang dibdib at nagtatagis ang kanyang panga. Hindi man siya nakakakita ay ramdam niya ang closeness ng dalawa. Sa mga nakalipas na araw ay iba ang epekto sa kanya ni Mary. Bago ito dumating ay lagi lamang itong nagmumukmok. Ang ama ni Falco muna ang pumalit sa kanya bilang CEO ng kanilang kumpanya. Nagluluksa pa rin siya sa pagkamatay ng kanyang kapatid at walang ibang tao siyang sinisisi kundi ang kanyang sarili. Pero sa mga lumipas na araw ay nagsilbing ligaya niya si Mary. Lalo pa sa mga panahon na ito ay hindi niya rin makausap ang kanyang fiancé. Sa mga panahon na ito ay tila ba mas nakafocus siya kay Mary at hindi niya nagugustuhan ang mga nangyayari na ito. Main na tayo. Baka mamaya pa matapos ang kwentuhan ninyo. Masungit na batid ni Falco. Bigla naman natigil ang dalawa sa mga kwentuhan nila. Sungit mo naman pre. Parang hindi tropa. Tamang catch up lang naman kami ni Mary. Matagal din ang huling beses kami nagkita. Ani naman ang kaibigan ni Mary at ni Falco. Nandito tayo para pag-usapan yung investment natin, di ba? Tiimbagang naman na sabi ni Falco. Maiwan ko po muna kayo. Tulungan ko po muna si Manang sa kusina. Paalam naman ni Mary sabay alis nito. Noong makaalis si Mary ay nagsalita naman si Stephen. Alam mo pre, kung hindi ko lang alam na ikakasal ka na, baka mapagkamalan kita na nagsiselos. Kanino naman ako magsiselos? Masungit na aniya naman. Sa amin ni Mary. Pero hindi bale. May day off naman si Mary, di ba? Baka pwede ko naman siyang maipasyal minsan. Kaming dalawa lang. Ang ideya na magde-date si Mary at Stephen ay biglang nagbigay ng sakit sa ulo kay Falco. Naninikip ang kanyang dibdib para bang nagsiselo siya. Pero sa isip niya ay imposible siyang magselos. Halos ilang buwan pa lang sila noong magkakilala si Mary at Falco. At isa pa ay mahal ni Falco si Claire.
at wala siyang plano na ipagpalit ang kanyang fiancé. Di pwede. Damot mo naman, pre. Saka isa pa kapag day off lang naman ni Mary. Then ask her. Inis naman na wika ni Falco. Ha, syempre. Mamaya ayayain ko si Mary na lumabas. Nililigpit na ni Mary ang pinagkainan sa lamesa. Naghuhugas siya ng plato habang nakangiti. Masaya siya na muli silang nakita ng kaibigan niya. Ang dating patpat na si Stephen ay isa ng ganap na binata. Mas matangkad na siya sa kanya, maputi at chinito ang lalaki. Dati niyang crush si Stephen, ngunit ngayon ay mas nangingibabaw ang paghanga ni Mary sa kanyang amo, kahit na alam niyang mali ito. Mary, Ay, puting kabayo. Ano ba naman yan, Stephen? Bakit bigla-bigla ka lang sumusulpot? Inis na sabi niya. Muntik pang mabitawan ni Mary ang hinuhugasan niyang plato. kabado ka pa rin, Mary. Gusto ko lang naman na kausapin ka ng mas matagal. Ani pa ng binata nito na may pilyong ngiti sa kanyang labi. Alam mo, mapapagalitan na talaga ako ng amo ko sa ginagawa natin. Oras pa ng trabaho ko, oh. Sa halos 2 oras na tayo magkausap kanina. Kapag ako natanggal sa trabaho, yari ka sa akin. E di kukunin kitang PE ko o kaya sekretary. Hindi mo ba alam na sikat na akong model? Puro ka patawa. Kinuha mo naman na ang social media ko, di ba? Doon na lang tayo mag-usap. Sige, pero i-chat mo ako kapag day off mo, ha. Igagala kita dito sa Dubai para hindi puro bahay ka lang. Baliw, malamang puro bahay lang ako kasi kasambahay lang ako dito. Kaya hindi rin ako makagala. Baka ano pang mangyari sa akin sa labas. Tiwala ka lang sa akin, igagala kita sa mga lugar dito. Sige, chat kita minsan. Ay, bakit minsan lang? Dapat madalas. Demanding mo naman. Nagpaalam na nga ang binata sa kanya at pailing-iling na nakangiti. Masaya lang siya na may nakausap na siya na kakilala niya. Kahit papaano ay nabawasan naman ang homesickness na pinagdadaanan ni Mary. If I'm not blind, I might see you smiling right now. Sarkastiko naman na saan ang isang boses. Napatigil naman bigla si Mary sa paghuhugas ng plato. Po? Mukhang masaya ka nakausap yung ugok na yun, ha. Grabe ka naman po, sir. Masaya lang naman po ako na nakita ko ulit yung kababata ko. Habang ako iniiwasan mo kahapon. Sir, nagpaliwanag naman po ako. Busy nga po ako kahapon. Bakit mo nang ang sungit mo? Kasi ang kulit mo. Ah, ganun. At bigla naman siyang niyapit papalapit ng lalaki. Amoy na amoy ni Mary ang matapang na pabango ni Falco. Halos dumikit ang ilong niya sa dibdib ng bitata na labis na nagpanginig ng labis sa kanya. Sir? Huwag kang sasama kay Stephen. Bakit naman po? Basta, babaero yung gago na yun. Ano naman po? Parehas naman kaming single. Saka kilala ko si Stephen. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Just do what I said. Tulala naman siyang iniwan ng lalaki. Dire-diretso pa ang lakad nito. Akala mo hindi bulag kung maglakad. Minsan napapaisip siya kung bulag ba talaga ang kanyang amo at bakit ganoon na lang ang kinikilos nito sa kanya. Nagdaan pa ang mga araw na kakaiba ang kinikilos ni Falco sa kanya. Minsan, nagigising na lang siya na may mga bulaklak na sa harap ng kanyang silid. Binibigyan din siya ng tsokolate at regalo ng kanyang boss. Naguguluhan na siya sa mga kinikilos ng lalaki sa kanya. Malapit na niyang isipin na baka mahal din siya ni Falco. Ngunit alam ni Mary na nakakatakda na rin na ikasal ang lalaki. Nagustuhan mo ba yung binili ko ng bulaklak? Biglang sulpot ng lalaki sa kanyang tabi. Kasalukuyan na nagkakape ang dalaga sa harden habang pinapanood ang araw ng papalubog. Kayo po pala. Ang ganda po ng bulaklak pero sana huwag niyo na akong bigyan pa. Ayaw mo ba nung bulaklak na binigay ko? Gusto. Pero sir, naguguluhan na po kasi ako.
Bakit niyo ako binibigyan nun? Sir, alam ko po na engaged na kayo at hindi tama itong ginagawa ninyo. Sabihin ninyo na mali ang hinala ko para hindi na po ako nag-a-assume ng ganito. Para hindi po ako naguguluhan. Hindi ko rin alam. Hindi ko mawari kung bakit mas gusto kitang kausapin kaysa sa fiancé ko. Kung bakit mas hinahanap-hanap kita kaysa kay Clear. All I know is you are special. Naluluha naman na umiling si Mary. Sir, hindi po ako laruan na pwede ninyong gawing libangan habang wala ang kasintahan niyo. Pakiusap. Kung hindi po kayo sigurado sa nararamdaman ninyo, huwag na lang po ako. Umalis na luhaan si Mary. Para sa kanya, mas mabuti pa na habang maaga ay tapusin na niya ang kung ano man na namamagitan sa kanila ni Falco. Sa isip kasi niya, hindi pwedeng maging sila ng lalaki. Habang umiyak na nasa kwarto ay bigla namang pumasok si Manang Osang. Hi. Iyan na nga ba ang sinasabi ko eh. Wika ng ginang sa kanya. Pasensya na po talaga, Manang, at hindi ko na po maiwasan na maramdaman ang ganito kay Sir Falco. Pinilit ko naman po na lumayo, pero lumalamit po talaga. Ani ni Mary sa gitna ng kanyang pagikbi. Ganyan talaga, iha. O siya, mabuti pa eh habang maaga pa eh tigil mo na ito. Ayaw lang talaga kitang masaktan ng todo. Opo, Manang. At isa pa ay darating na ang fiancé ni Sir Falco sa susunod na buwan. Dagdag pa ni Manang at halos mabasag naman ang puso niya sa kanyang napakinggan. Kaya naman sa araw ng day off ni Mary ay napagdesisyonan niya na gumala. Kagabi pa siya kinukulit ni Stephen na pumasyal man. Kaya naman para hindi si Falco ang tumatakbo sa kanyang isipan, ay nagdesisyon na siya na pumayag sa paanyaya ng kaibigan. Sir Falco? Ani niya sabay lapit sa boss niyang nakaupo sa sala at nagikinig ng music. Mary, buti naman at kinakausap mo na ako. Kalmado na saan ng lalaki. Magpapaalam lang po sana ako. Mamamasyal po ako sa labas. Kita niya ang pagkunot ng noo ng lalaki. Sa labas? Sige, samahan na kita. Ay hindi po. Kasama ko po si Stephen. At mas nakita niya ang pagdilim na mukha ng gwapo niyang boss. So, nagpapaligaw ka na sa kanya. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na huwag kang sasama sa mukha na yun? Pagalit na wika ni Falco. Bakit po ba? Day off ko naman. Isa pa ay sinabi ko naman sa inyo, hindi niyo ako laruan para gawing libangan. Tanggap ko pa sana kung pagbabawalan po ninyo ako dahil may iutos kayo o hindi ako nagtatrabaho na maayos dito. Pero ang labas ba ay parang kinokontrol ninyo ako. Wow, so you are playing smart with me now? Kung gusto mo, sa kagong Stephen ka na lang magtrabaho. Ani ng lalaki na labis na ikinasakit ng kanyang damdamin. Sige po, kung yun po ang gusto niyo, mag-iimpake na po ako. Ani naman ni Mary. Pinagpapasalamat niya na bulag si Falco at hindi nakikita ng lalaki ang pagtangis niya. Malaki pa rin ang pasasalamat niya kay Falco at Manang Osang. Kung hindi dahil sa kanila ay baka kung saang lupalot na siya pinupulot ngayon. Ngunit hindi niya na rin kinakaya ang nangyayari sa kanya. Mary, I'm so sorry. I should not said that. Please, huwag kang aalis. Ani ng lalaki na ngayon ay yakap-yakap na siya sa likod. Umiling naman na si Mary. Hindi sir, tama rin naman po kayo. Siguro tama lang din na umalis na ako dito para hindi na po ako naguguluhan ng ganito. No, Mary. I can't let you go like this. Sir, kayang-kaya mo akong kalimutan. Ngayon mo pa lang naman ako nakilala. Isa pa ay mali talaga ang ginagawa natin. Mary, I will make it straight. Just give me a chance. Kaklaruhin ko itong nararamdaman ko. At kapag malinaw na sa akin ang lahat, gagawin ko ang lahat mapaasa akin ka lang. At kahit walang kasiguraduhan ay pumayag siya. Nabitawan niya ang hawak niyang duffel bag na laman ang mga inimpake niyang gamit. Papalapit na ng papalapit ang kanilang muka.
Sure ka ba rito, sir? Hindi mo pa nga alam kung anong mukha ko. I don't mind as long as you are mine. At kapwa na nga nagdikit ang kanilang mga labi. Sa una ay marahan ang galaw ng kanilang labi hanggang sa mas naging agresibo ang kanilang galaw. Tila ba nasagit na sila ng laban. Kapwa ang nagiging mainit ang kanilang galaw. At sa gitna ng tumutupok na apoy na iyon ay si Mary na ang mismong bumitaw sa halik na yun. Hingal na lumayo habang kita niya ang naglalarong ngiti sa labi ng kanyang amo. Sir, Just call me Falco. After all, I am now your suitor. hindi kita pwedeng maging manliligaw habang engaged ka pa sa iba. Mali ang ginagawa natin. Okay, hayaan mo. Once I speak with Claire, I will call my engagement with her off and I will pursue you. I will make it sure that I will give you the treatment that you deserve. Okay, Falco. Siya nga pala nag-text na si Stephen. What? Sasama ka pa rin? Ano ba? Sabi nang walang mali siya nga ito. Magkaibigan lang talaga kami at hindi ko naman siya tipo. Ani naman ni Mary. Totoo ba? So ako pala ang tipo mo? Mahangin ka rin pala, no? I'm just stating the truth. Pero sige, you can come with Stephen. But I will make it sure that after my operation and once I am back with my normal sight, igagala kita kahit saan mo pa gustong pumunta. Operation? Yup, may pag-asa pa akong makakita and after that I will be able to see your beautiful face. Sinundo na nga siya ni Stephen. Banday sarado pa rin siya ni Falco hanggang sa makaalis na sila sakay ng sasakyan ng kanyang kaibigan. Ngayon ko lang nakita na ganun kasungit yung kaibigan ko. Hindi nga siya ganun ka-overprotective kay Claire eh. Muntik ko nang isipin na nililigawan ka na ng gago na yun. Saan ni Stephen sa kanya? Baliw, ganun lang talaga yun si Sir. Sa bagay, magmula kasi nung namatay yung ate ni Falco, nag-iba na ang ugali niya. Namatay? Yup. Isang taon na rin siguro ang nakakalipas na sangkot kasi sa aksidente si Falco at si Ate Fatima. Dahil ata sa pag-aaway nila na-aksidente nila habang nagmamaneho si Falco. Nawalan ng kontrol sa preno at bumangga sila sa gilid ng kalsada. Nabulag si Falco pero hindi na nakasurvive si Ate Fatima. That day, everything has changed about him and he chose to reside here in Dubai. Ganun pala. Paano yung fiancé niya? Si Claire, sikat na model yun sa USA, maganda at mayaman na babae. They are actually a perfect couple. Bigla naman pumait ang mukha ni Mary. Nawala tuloy ang kaninang ngiti sa mga labi niya. Hindi niya alam kung dapat pa rin ba niyang pagkatiwalaan ang mga sinabi ni Falco. Pero sa isip niya ay kaya niyang sumugal. Kahit alam niya na siya ang lugi sa laro ng pag-ibig. Unang pinuntahan nilang dalawa ay ang sikat na Dubai Miracle Garden. Makukulay na bulaklak at parang Disneyland ang mga nakikita niya sa bawat paligid ng pasyalan. Halos ilang buwan na siya sa Dubai, ngunit ngayon pa lang siya nakapasyal ng ganito. Matapos silang mamasyal ay kumain silang dalawa ni Stephen sa isang sikat na kainan malapit sa pasyalan. Nag-enjoy ka naman ba? Masayang tanong sa kanya ng lalaki. Oo naman, ngayon lang ako nakapasyal ulit at akala ko talaga puro disyerto lang dito sa Dubai. Marami din pala magaganda na tourist spot, no? Hindi bali, next time may mas maganda pa dun na tayo napupuntahan. Talaga? Sige ba, basta libre mo. Siyempre naman, kailan ba kita pinabayaan? Basta hayaan mo lang ako na ligawan ka, kahit to the moon dadalhin kita. Alam mo, puro ka talaga kalokohan, no? Bigla naman nagseryoso ang mukha ni Stephen. I know na mukha akong hindi marunong magseryoso, but I am not joking. Bata pa lang ako, or bata pa lang tayo, I was already mesmerized with your beauty and kindness. Sayang lang at kailangan kong mag-aral sa States. Pero binalikan naman kita. Kaso huling balita ko ay nakalipad ka na papuntang Dubai. And maybe it is our destiny to meet again. Kaya naman Mary, pwede ba kitang ligawan? Napayuko na lamang si Mary.
Binitawan niya ang hawak niyang kubyertos at saka umiling. Sorry, Stephen. Alam mo, gwapo ka, mayaman, mabait at wala nang kailangan pang hanapin sa'yo. Pero hindi ako karapat-dapat na sa pagmamahal mo. Sandali namang natahimik ang dalawa. Mayroon na bang iba sa puso mo? Tumango naman siya ng dahan-dahan. Nagigilty siya dahil ayaw niyang magsinungaling sa kaibigan niya. Si Falco ba? Hindi agad na nakapagsalita si Mary. Nabigla siya kung paano nahulaan ni Stephen ang lahat. I knew it. Huwag ka na sa kanya, Mary. He is already bound to someone. Masasaktan ka lang sa kanya. Alam ko naman yun. Oh, alam mo naman pala. Pero okay pa rin sa'yo. Sabihin mo nga sa akin, Mary. Dati mo bang tropa ang Gomburza? Martir ka rin, no? Grabe ka naman. Nangako naman siya sa akin na ayusin niya ang lahat eh. Paano mo paniniwalaan na maayos niya ang lahat kung ang sarili niya hindi niya kayang maayos? Basta, may tiwala naman ako sa kanya. Ay, ang tigas talaga ng ulo mo, Mary. Pero kung martir ka, mas martir ako. Liligawan pa rin kita kahit ayaw mo. At kapag sinaktan ka ni Falco, nandito lang ako para saluin ka. Stephen, bahala ka nga dyan. Malapit ng maggabi noong ihatid na siya ni Stephen pabalik ng mansyon. Nakakapagod man ay masaya na tinapos ni Mary ang araw na ito. Napapasabi na lang siya na day well spent talaga. Paano ba yan? Una na ako. Babalik muna ako ng Pinas. Pero oras na sinaktan ka ni Falco, babalik agad ako rito para bawiin ka. Ani ni Stephen at nagulat naman si Mary nang nakawan siya ng halik sa pisngi ng lalaki. Souvenir ko pa uwi. Pilyo na saan ni Stephen sabay karipas ng takbo. Ay, baliw talaga yun. Enjoy? Ay kabayo, bakit ba ang hilig-hilig ninyo sumusulpot bigla-bigla? Ginabi na kayo eh. Wala man lang text update sa akin. Tonang nagsiselos na saan ni Falco. Gulat naman siya noong yinakap ito ng lalaki. Hoy, baka makita tayo ni Manang. I don't care. Bakit? Kinakaya mo ba ako? Baliw ka, ako pa ba? Kung wala ka lang fiancé, baka umuo na agad ako. Di bale, kapag naayos ko na yung sa amin ni Claire, liligawan at pakakasalan na agad kita. Natahimik naman si Mary. Pinapakinggan ang tibok ng puso ng lalaki. Sure ka ba sa mga sinasabi mo? Narinig ko kay Stephen na isang sikat at magandang model ang fiancé mo. Sa kwento pa lang niya, alam ko nang wala akong laban sa babaeng mahal mo. Ikaw ang babaeng mahal ko, Mary. Di ko alam kung paano mo ako mapapaniwalaan. All I know is I can make it right once I break my engagement. Just give me more time. Sige, maghihintay ako. At lumipas pa nga ang ilang buwan na masayang nagsasama si Falco at Mary. Tinanggap na rin ni Manang Osang ang sitwasyon ng dalawa dahil nangako naman si Falco na ayusin ang lahat sa oras na dumating ang fiancé nito. Masaya si Mary sa kanyang desisyon, ngunit isang umaga ay nagulantang ang lahat noong dumating ang isang magarang kotse. Lula nito ang isang magandang babae na halos kakarampot na tela na lang ang suot. Maputi, kulay blonde ang buhok, masasabing maganda pa rin ang dalaga kahit puno ng kolorete ang mukha. Manang, where is my fiancé? Tanong ng babae. Si Sir Falco po. Malamang, siya lang naman ang fiancé ko. Pabalang na wika naman ni Claire. Dinig yun lahat ni Mary. Pinuntahan na ng babae si Falco at pinanood ni Mary kung paano lapitan ni Claire ang lalaking minamahal niya para siyang nanonood ng isang drama. Nakita niya kung paano halikan ni Claire ang lalaking mahal niya. Tila ba nabingi si Mary sa katahimikan ng pagkawasak ng kanyang puso. Sa mga oras na yun ay para na rin siyang sinampal ng katotohanan na isang hamak katuwag lang ang pangako ni Falco. At bago pa nga umagos ang mga luha ni Mary, ay dali-dali na siyang tumalikod at naglakad pa paalis.
Hawak niya ang kanyang dibdib at tila ba nahihirapan siya na makahinga. Pinipilit niyang magpakatatag. Kinagabihan ay halos walang gana si Mary ni hindi siya kumain ng tanghalian at hapunan. Mary, Ani ng isang boses sa labas ng silid niya. Falco? Ay, Sir Falco? Ayoko po na munang lumabas. I am worried. Hindi ka raw kumain, sabi ni Manang. Dahil hindi ko kayang kumain. Matapos mo kong busugin sa mga pangako mong napako lang. Please, give me a chance. Hindi ko kayang makipag-break agad kay Claire. I just learned that she had a heart disease. Ayoko siyang biglain. At sa akin okay lang? Falco, okay na. Hindi mo na kailangan pa na magpaliwanag. Dahil maliwanag na ang lahat sa akin. Pumasok na ang binata sa kanya silid at kahit na umiiwas si Mary ay wala pa rin siyang nagawa at nagpalunod pa rin siya sa yakap ng lalaki. Just give me time, please. Kaya kong maghintay. Akala ko kaya ko. Pero nung makita ko kayo kanina, pahal ko naman. Para kayong match made in heaven. Ano naman laban ko ron? Ikaw ang mahal ko. Mahal? Pero hindi sapat yung pagmamahal mo sa akin para tapusin ang dalawa sa inyo ni Claire. Mary, Isang buwan, magtitiis ako. Pero matapos yun, kailangan mong mamili sa aming dalawa. Ilang araw din na tiniis ni Mary ang mga nakikita niya sa paligid. Ang mga simpleng lambingan ni Falco at Claire na labis na nagpapasikip sa kanyang dibdib. Hindi alam ni Mary kung hanggang kailan niya matitiis ito. Lalo pa at napapansin din niya na hindi maganda ang pakikitungo ni Claire sa kanya, lalo na kung wala si Falco. Hey, pwede bang linisin mo to? Sobrang kalat. Anong kwentang maid ka? Mataray na saad ni Claire sa kanya habang naglalampaso sa sala si Mary. Sorry po. Sorry? Are you also sorry na inaahas mo nang mapilit sa akin ang fiancé ko? Po? Huwag mo na akong mapupo dyan. Akala ko ba ay hindi ko malalaman ang ginagawa mo? Nabulag lang ang fiancé ko, nakapulot na siya ng katulad mo. You are full as well. Lalo na kung iisipin mo na maaga mo sa akin ang fiancé ko. Ako ang mahal niya. Girl, I don't want to say this, pero ang tanga mo naman kung paniniwalaan mo lahat ng sinasabi niya. Falco just want to play while I am gone for a meantime. Now that the playtime is over, kaya pwede ka nang bumalik sa kung saang basurahan ka man nanggaling. Kaya ka naman pala ayaw na ni Franco sa'yo. Kasi ganyan ang ugali mo. Naawa na lang siya sa'yo dahil sabi mo ay may sakit ka sa puso, kaya hindi ka niya maiwan-iwan. Naramdaman na lang ni Mary ang paghapdi ng kanyang pisngi mula sa sampal ni Claire. Nais niyang lumaban ngunit mas pinili niya na lang na huwag gumanti. Alam niya na siya ang panalo sa sagutan nilang dalawa. Kung ayaw mong madaan sa maayos ng usapan, then watch me throw you like a dump you trash. At kahit gaano katatagan nararamdaman ni Mary ay hindi niya maiwasan na hindi kabahan sa pahayag ni Claire. Alam niya na may laman ng mga pagbabanta ng babae sa kanya. Mary! Halos magulantang naman siya noong marinig niya ang sigaw ni Falco. Kasalukuyan siya nagbabalat ng gulay sa kusina sa mga oras na yun. Kinuha mo raw ang kwintas ng ate ko? Po? Anong kinalaman ko dyan? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Mismong si Manang Osang nang pumunta sa kwarto mo at nakita nila ang kwintas. Magnanakaw. Ani naman sa kanya ni Falco. Naluluha naman siya, humiling, at nakita niya rin si Manang Osang na hindi makatingin na maayos sa kanya. Hindi ko magagawa yan. Alam mo yan, Falco. Hindi ako magnanakaw. Akala ko rin. Disappointed na saad ng lalaki sa kanya, mukhang nalaso na rin ang utak ng binata. Akala ko mata lang bulag sa'yo. Pati pala ang pagkilala mo sa katotohanan. Sige, aalis na ako rito. Wala na akong dahilan para manatili pa rito. Anong aalis? Ipapakulong ka namin. Inis na sabat ni Claire. Claire, stop.
Sige, Mary. Mabuti pa nga na umalis ka na. Patinig ni Mary ang pagkabasag ng kanyang puso. Mabilis niyang tinakbo ang kanyang silid at kinuha lahat ng kanyang gamit. Galit na galit siya kay Claire, ngunit mas galit siya sa katotohanan na hindi man lang siya pinakinggan at pinaniwalaan ni Falco. Agad din niyang tinawagan si Stephen at humingi ng tulong. Sinundo siya at agad ng lalaki at nagmaneho paalis ng mansyon ng mga Andrews. Ano ba nangyari? Takang tanong ni Stephen sa kanya na kasalukuyan ng nagmamaneho. Mahabang kwento, pero tama kayong lahat. Sinaktan lang ako ni Falco. Hindi man pisikal, ngunit wasak naman ang puso at pagkatao ko sa kanya. Alam ko na hindi ka pa handa na magkwento at sabi ko naman sa'yo na tutulungan kita. Maganda ka na. Babalik na tayo sa Pilipinas at ipapangako sa'yo na hindi ka na masasaktan pa ni Falco. Salamat, Stephen. Mabilis na lumipas ang mga araw. Halos 2 taon na pala ang nakakalipas at madami na ang nagbago, ngunit hindi pa rin nakakalimot ang puso ni Mary. Maganda na ang buhay niya. Dala ng pagsusumikap ay isa na siyang manager ng hotel na pagmamayari ni Stephen. Si Stephen naman na sumubok manligaw sa kanya ay may fiancé na rin ngayon na pinsan pa nga ni Mary, si Ava. Lahat ay may love life na, lalo pa at papalapit na ang araw ng mga puso. At hindi niya maiwasan na magsariwa ang mga alaala ng kahapon. Madami rin na sumubok na manligaw kay Mary, pero wala pa rin pumapalit sa lalaking minsan niyang minahal, pinagkatiwalaan, pero sinaktan lang siya ng labis-labis sa huli. Miss Mary, meron pong guest na naghahanap ng manager sa may front desk. May reklamo daw po sa binok nito na room. Hingal na saad ni Hannah, isa sa mga receptionist ng Blue Pearl Hotel. Sige, ako na ang bahala. Lumabas na ng office si Mary, handa na niyang harapin ang guest na nag-aamok sa reception area. Ngunit mas lalo siyang nasurpresa noong malaman niya kung sino ang nasa labas. Where's the manager? Masungit na saad ng isang pamilyar na boses. I'm here. What's going on here? Lakas loob na banggit ni Mary na kasalukuyang nasa harapan na si Falco. Titig na titig sa kanya ang lalaki at napansin niya na nakakakita na siya. Pero imposible naman na makilala siya ng lalaki. Noong panahon na nakilala niya nito ay hindi man lang alam na lalaki ang itsura niya. What is your name? I am Mer. And you, sir? And it seems like you have some problem. I will do my best to accommodate you. Mali yung kwarto na binigay niyo sa akin. I book a room on front of the beach. I am so sorry for the inconvenience, sir. Due to the demand, there might be an issue with the booking system. I will check if there is an available room for you and your wife. I never said that I have a wife. Ngising saad ni Falco sa kanya. I just concluded. I'm so sorry for that. It's okay, Mary. Kay tagal din kitang hinanap. Ani ng lalaki na dahilan upang halos malaglag ang panga niya sa lupa. Sorry, but I think you mistake me from a different person. Kahit baguhin mo pa ang boses mo, ikaw pa rin ang Mary na kilala ko. Ay, hala si Ma'am Mary, lumalablife naman pala. At ang gwapo pa ng afam. Sigaw ni Hannah sa isang banda. My assistant will going to help you. Check the room that you want. Ask for any assistance that you need. Akmang aalis na si Mary noong yakapin siya patalikod ng lalaki. Babawi ako. Wala ka nang dapat bawiin pa. Let me go. Matigas na sambit ni Mary. Nakakahiya. Ang daming tao na nakatingin sa atin, oh. I don't care. E di sana all. Ako may pakialam. Matagal na kitang kinalimutan. I know it's a lie. Please, huwag kang pala desisyon. Mabilis na umalis si Mary. Dali itong pumunta sa office niya. Hindi lingid na sinundan pala siya ni Falco. Pwede bang pakinggan mo ako, Mary? Gusto ko lang magpaliwanag at humingi ng tawad. Bagay na hindi mo na ibigay sa akin noon. Hindi ba, Falco? Kaya wala kang karapatan na magdemand ng isang bagay na hindi mo man kayang ibigay. Alam ko na hindi mo ako mapapatawad sa mga nagawa ko. Nasaktan kita ng sobra.
masyado akong nagpalin lang kay Claire. Gusto ko lang humingi ng second chance. Ayoko. Wala nang second chance. Tigilan mo na ako. Hindi kita titigilan. Tapos manigas ka dyan. Matagal na akong matigas. Bastos, lumabas ka nga sa office ko. Hindi kita staff. Kaibigan ko yung may-ari ng resort na ito. Kung hindi ka aalis, peso kong aalis. Diyan ka naman magaling, di ba? Ang palayasin ako. Mary, sorry. Alam ko na baka hindi mo na ako mapatawad sa mga nagawa ko. But I still hold on any hope that I can get. At hindi kita basta-basta susukuan. At mula nga noong araw na yun ay hindi na siya tinantanan ng binata. Halos araw-araw ata siyang may bulaklak sa opisina. May tsokolate at regalo na bigay niya lang sa mga katrabaho niya. Lagi siyang niyayaya ni Falco na kumain sa labas, pero tanging hindi lang ang sagot ng dalaga. At dumating na nga ang araw ng mga puso, sakto rin na kaarawan ni Mary. Imbes na day off niya ay mas pinili nito na magtrabaho sapagkat madaming mga guests ang hotel sa mga ganitong klaseng okasyon. Flowers? Ay, butiki, ano ba? Hindi na ba kayo magbabago? Bigla na lang kayong sumusulpot na parang kabuti. Inis na sabi ni Mary. Kamot ulo naman ng lalaki sa kanya. Hindi naman maiwasan ni Mary na mapatingin sa biceps ng lalaki. Tumigil ka, Mary. Hindi ka pwedeng maakit sa lalaki na ito. Masasaktan ka lang ulit. Wika ng konsensya ni Mary. I just want to give you some flowers. Bakit? Mukha ba akong nicho? Hindi, pero patay na patay ako sa'yo. Banat naman ni Falco. Halos maging kulay dugo naman ang mukha ni Mary sa sinabi ng binata. Parang drum na tinatambol ang kanyang dibdib. Ang corny? Hindi bale, kung bigas na lang ibigay mo, masaisain ko pa yan. Next time then. By the way, happy birthday to the most beautiful woman that I ever seen. Birthday din ni Claire ngayon? Sarcastic naman na sabi ni Mary. Mary, Bosin na saan ni Falco. ikaw ang babae na tinutukoy ko. Wala na si Claire sa buhay ko. She is currently being treated on a mental hospital. At dahil sa pagbabanta sa akin, I also filed a restraining order. Wow, surprising. Sa bagay, baliw naman talagang babae na yun. At mas baliw ka kasi mas pinaniwalaan mo siya kaysa sa akin. Sa bagay, sino ba naman ako? Hindi ba para paniwalaan mo? At malaki ang pagsisisi ko nang dahil doon na wala ka sa akin. Buti alam mo. Pati si Manang Osang nadamay. She was black frame. Hindi niya kagustuhan na mapagbintangan ka. Alam ko. Kahit papaano hindi na ako galit kay Manang Osang. Alam ko naman na hindi niya ginusto ang nangyari. Paano naman ako? Parang tuta na ani ni Falco sa kanya. Muntik na siyang bumigay sa ginagawa ng lalaki na ito. Anong paano ka? Bahala ka dyan. Basta may dinner tayo mamaya. Ha? Ayan ka na naman sa pagiging paladesisyon mo. May date nga ako mamaya. Nakita naman niya kung paano magdilim ang paningin ng gwapong bilyonaryo. Sino? Para magkaalaman kami. Che, basta wala ka na dun. Kinagabihan ay may konting salo-salo sila ng kanyang pamilya, kasama doon ang kanyang ate Ava at ang bayaw nitong si Stephen. Happy birthday, pinsan! Sabay yakap sa kanya ni Ava. Binigay nito ang regalo sa kanya. Hay, nagabala pa kayo no? Okay lang kahit wala na kayong regalo sa akin. Pwede ba yun? Siyempre kung di mo ibinugaw sa akin si Stephen, edi sana wala akong chinito na maginoo pero medyo bastos. Love naman. Huwag mo akong malavlove dyan, Stephen. Masakit pa kifi ko ng dahil sa'yo. Napangiwi na lang si Mary. Pwede ba? Kahit Valentine's Day birthday ko naman. Oh my! Bakit hindi mo na lang kasi sagutin si Falco, insan, para naman mamagana rin ang kifi mo? Ava, Diyos ko naman yung bunganga mo. Saka alam mo naman ang history ko sa kanya, diba? Iniiwasan ko lang masaktan. Insan, ang pag-ibig ay isang malaking kasino. Kailangan mo sumagal para ikaw ay manalo. Kailan ka pa naging makata? Insan naman may point is, bigyan mo naman siya ng chance.
Malay mo naman, nagbago na siya. Isa pa ay yung Claire naman talaga ang dahilan ng lahat. Nabigla naman si Mary nang makita niya na may isa pa pala itong bisita. Si Falco nakatakam-takam ang postura, nakapolo at hapit na pantalon. May bitbit na isang sakong bigas sa balikat. Parang walang kahirap-hirap nitong binuhat ang bigas. Bakit ka nandito? Takang tanong naman ni Mary. You did not accept my invitation, kaya ako na lang ang pumunta. At sino naman ang nagsabi sa'yo na invited ka dito? Mary, hindi kita niruan maging ganyan sa bisita ha. Halika dito, iho. Saluhan mo kami sa aming munting salu-salo. Kaibigan ka ba ng anak ko? Wika naman ng ina ni Mary. Kay gwapong lalaki naman ito, Mary. Mama, hindi ko nga yan kilala. Manliligaw po ako ng anak niyo, ma'am. Ani naman ni Falco na may pilyong ngiti. Falco? Nagpatuloy pa rin ang masugi na panliligaw ng lalaki sa kanya. Araw-araw ay kung hindi prutas, gulay, bigay ay may mga pag-grocery si Falco sa kanya. Talaga namang tinutuon nito ang pagbibigay ng ayuda kaysa sa mga tsokolate at bulaklak. Kinikilig ka na naman. Wika sa kanya ni Stephen na kasalukuyan na nakatambay sa kanyang opisina. Bakit ka ba nandito? Wala ka bang trabaho? Yung pinsan ko kaya yung guluhin mo? May regla kasi yung insan mo eh. So, kaya ginugulo mo ako? Sungit mo naman, may mens ka rin ba? Tismoso, lumayas ka nga dito. Boss mo ko. Stephen, gusto mo bang tadyakan ko yung mukha mo? Bigla namang bumukas ang pinto ng opisina ni Mary at niluwa nito si Falco na kunuot ang noo na nakatingin sa kanilang dalawa. What are you doing here? Masungit na bunga ni Falco kay Stephen. Kausap ko itong best friend ko. Alice. Matigas na ani naman ni Falco. Grabe ka naman pare, hindi ko naman aagawin yan. Papakasalan ko na si Abaw. Yung yun na yan. Makayo ka naman. Binubugaw mo ba ako? Mabuti pa lumayas kayong dalawa sa opisina ko. Natatambakan na ako ng gawain. Istorbo kayo parehas. Pangisi-ngisi naman na umalis si Stephen sa office. Ngunit matatag na nanatili si Falco sa loob. Kahit anong tapon ng masamang titig ay hindi pa rin nagpapatinag ang lalaki. Alice! Ayoko. Tigas talaga ng ulo mo, no? Ilang buwan ka nang walang ginawa kung hindi maging buntot ng buntot sa akin. Pwede bang layuan mo na ako? Didiretsuhin na kita, Falco. Wala ka ng pag-asa sa akin. Mabuti pa na humanap ka na ng iba dyan habang maaga pa. Wala ka nang mapapala sa akin. Alam ni Mary na pawang kasinungalingan lamang ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Alam niya na nabibihag na siya ng ngiti, effort at mga pinapakitang sinseridad ni Falco sa kanya. Ngunit nananatili pa rin ang sugat at lamat ng nakaraan na siyang pumipigil sa kanya na magtiwalang muli. Is that really your decision? Seryoso na tanong bigla ni Falco na kanya namang ikinagulat. Oo. Sige, igagalang ko yung decision mo. Hindi na kita guguluhin pa. Sorry ha. Kung palaging sakit na lang yung binibigay ko sa'yo. Sorry kung ginugulo na lang kitang lagi. Wala nang Falco ang gugulo sa'yo. Pangako ko yan. Sana makahanap ka ng totoong pag-ibig na deserve mo. At parang nanlamig naman si Mary noong iwan siya ni Falco na mag-isa sa opisina. Hindi ba at ito ang gusto ko? Ba't nasasakutan ako ng ganito? Ba't parang nahihirapan akong huminga? Lumipas ang isang linggo na anino ni Falco ay hindi niya nakita. Hinahanap-hanap ni Mary ang presensya ng lalaki. Hindi man niya aminin ay may kung anong mabigat sa kanyang dibdib. Tila nangungulilya siya sa atensyon na binibigay sa kanya ni Falco. Hindi na kinaya ni Mary ang bigat ng kanyang nararamdaman. Kinagabihan ay mag-isang naginom si Mary sa tabi ng dalampasigan. Iniiyak ang pangungulila na kanyang nararamdaman. Sinungaling ka. Sa bandang huli, sinungaling ka pa rin, Falco. Iiwan mo rin pala ako. Ang bilis mong sumuko. Kung kailan mahal na kita, saka mo ko ulit iiwan ng ganito. Sige, balikan mo na lang si Claire. Magsama kayong dalawa. Parehas kayong mga baliw.
Iyak ni Mary habang sumisigaw sa dalampasigan. So mahal mo na ako? Ay ko buti, Falco? Yeah, it's me. Lasing na talaga ako. Nakakakita na ako ng manloloko na nang iiwan. Ako nga to. At hindi ako manliloko at mangiiwan. Lasing na talaga ako. Kapag di ka naniwala, hahalikan na talaga kita. Eh di gawin mo. At naramdaman niya ang mainit na halik ng lalaki. Totoo nga, hindi nga siya pinaglalaroan ng kanyang imahinasyon. Talagang nasa tabi niya si Falco at kasulukuyan nilang pinagsasaluhan ng mainit na halik. Lumipas ang sandali na naghiwalay sila sa marubtob na halikan. Hinampas ni Mary ng matigas ang dibdib ng lalaki. Bakit bumalik ka pa? Oh, kita mo to. Kapag wala ako, galit. Ngayon naman na bumalik ako, galit ka pa rin. Natameme naman si Mary sa sinabi ni Falco. Hindi na niya kayang magkunwari. Hindi na niya kaya pang linlangin ang kanyang sarili. Siya na mismo ang yumakap sa lalaki. Pakasalan mo ko. Kung ayaw mo magpakasal ako sa iba. Hindi mangyayari yun dahil akin ka lang. At kahit sa simbahan ay pakakasalan kita. So, tayo na ba? Ayaw mo? Siyempre gusto ko. Tatahimik naman silang dalawa. So, okay na ba yung itsura ko? Kasi di ba noon? Nung bulag ako, wala naman nagbago sa paningin ko sa'yo. You're beautiful, but your kindness shines more for me. Galing mo talagang mambola, no? Okay lang, girlfriend naman na kita. Paano ang pamilya mo? Tatanggapin kaya nila ako? Isang hamak na, Shh! Wag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Matagal na nang alam ng magulang ko na plano talaga kitang likawan. They already supported us. Balak na nga kitang ipakilala bukas. ha? Okay ka lang? Sana binigyan mo naman ako ng time mag-ayos at maghanap ng regalo or mag-prepare man lang ano? Di na kailangan yun. They will love you. I promise you that. At kahit na kung sakali man na hindi nila tayo suportahan, ay ipaglalaban kita. Ganun kita kamahal. Malapit na talagang bumilog ang ulo ko. Isa pang beses na tawagin mo akong bolero, kawaway ang labi mo. Bolero. At naghabulan na nga ang dalawa sa tabi ng dalampasigan habang papalubog na ang araw at kulay kahel na ang langit. Ang akalang pangarap ni Mary ay nagkatotoo na nga. At sa isip niya ay nasa tama na ang desisyon niya. Sana tama na sumugal na siya sa pag-ibig na minsan nang bumasag sa kanya. Hindi nga nagbiro si Falco nung sinabi nito na mamamanhika na sila. Kasama ni Falco ang mga magulang nito na pumunta sa bahay nila Mary. Mabait ang mga magulang ng kanyang kasintahan. Baliktad sa kung anumang inaasahan niya. Down to earth at tanggap na tanggap siya. I am looking forward na bigyan niyo kami ng maraming apo. Mas marami, mas maganda, okay? Ani ng ina ni Falco kay Mary. Si Mary naman ay nasa mid kahit wala naman itong iniinom na tubig. Po? Ma'am, wag niyo naman pong i-pressure si Mary. Pwede na siguro yung 12 na anak. Hinampas naman ni Mary ang pilyong nobyo niya. Ginawa mo naman akong kuneho. On the serious note, Mary, masaya ako na nahanap ninyong dalawa ang isa't isa. My son can be stupid sometimes, but I can feel that Falco genuinely loves you. Just give him a chance, okay? He will love you endlessly. Maswerte din naman po kay Falco. Hindi niya ako sinukuhan kahit natuyuin po ko. Siyempre naman, mahal na mahal kita eh. So, kailan ang kasal para makadiskarte na ako ng ihanda natin? Saad naman ng ama at ina ni Mary. Kumpare, kami na ang bahala sa ganyan. Saad naman ng ama ni Falco. At doon lang nalaman ng mga magulang ni Mary na hindi lang milyonaryo ang mapapangasawa nito, kung hindi isang billionaire. Diyos ko, Mary, daig mo pa ang nanalo sa loto. Sigurado ka ba, iho, na papakasalan mo anak ko? May oras ka pa para umatras. Mama naman, reklamo ni Mary. Matagal ko na pong pangarap na hingi ng kamay ng anak po ninyo. Isang malaking tanga at bulag na lang po siguro ako kung papakawalan ko pa po siya. 2 buwan lang ang kinakailangan at mabilis na naihanda ang kasal nila Mary at Falco. Sa isang magarang simbahan, ginanap ang pagbibigay ng pangako ng pag-ibig ng dalawa sa harap ng altar.
Matapos ang kasal ay hotel na pagmamayari ni Stephen ginanap ang pagpapatuloy ng kasiyahan. Doon na rin ang reception na dinaluhan ng mga kilalang personalidad at businessman. Hindi makapaniwala si Mary na pinakasalan na siya ng lalaking dati pinapangarap lang niya. Ang lalaking minsan din na bumasag sa kanyang puso. Ang lalaking binulag ng mga salita ni Claire at pinagdapuyan siya. Ang lalaki na ginawa ang lahat, mapatawad lang niya ito. At para sa kanya ay para isang magandang panaginip pa rin ang lahat. Iha, Mary, maaari ba kitang makausap? Manang Osang? Mary, alam ko na baka hindi mo pa ako kayang harapin at kausapin dahil kasalanan ko kung bakit kayo nagkagalit ni Sir Falco. Gayon pa man ay humihingi ako ng paumanhin sa nagawa ko. Blinakmail lang ako ni Ma'am Claire at pinagbantaan na sasaktan ng pamilya ko kung hindi ko gagawin ang gusto niya. Patawad, Mary. Manang, wag na po kayong umiyak. Naiirak na rin po ko. Wala po yun. Alam ko naman na hindi mo ginusto ang nangyari. Malaki po ang pagpapasalamat ko sa inyo. Walang nagpagdadalawang isip na kinukup niyo ako at isinalba nung araw na walang-wala ako. Kung hindi rin po sa inyo ay hindi ko mapapakasalan at makikilala ang asawa ko. Akala ko nga rin, Iha. Hanggang sa libro lang nagkakatotoo ang mga ganyang istorya. Malay ko ba na kayo pa rin talaga ang para sa isa't isa? Masaya ako para sa inyo ni Sir Falco. Hiling ko na patnubayan kayo ng may taas sa pagiging buhay mag-asawa ninyo. Maraming salamat po, Manang Osang. Sumunod naman ang kanyang pinsan na si Ava at ang kaibigan niya Stephen na lumapit sa kanya. Insan, Diyos ko, ang bilis dumumubs ng asawa mo ha. Naunahan mo pa itong piansay ko, parang pagong. Hindi nga ako sigurado ang papakasalan pa ako nito eh. Reklamo ni Ava sa kanya. Grabe ka naman sa akin, love. Siyempre papakasalan kita. Pero alam mo naman kailangan kong paghandaan. Palusot mo, Stephen. Kung gusto may paraan. Alam nyo, tama na kayong dalawa. Malay nyo naman, hindi ba? Bukas kayong dalawa na ni Stephen. Excuse me, sunduin ko muna asawa ko. Biglang singit naman sa kanila ni Falco. Yabang. Panunuya naman ni Stephen. Higit ka lang, par. Natatawa naman na sumama si Mary. Pumunta sila sa pinaka-stage ng hall kung saan ginanap ang after event na kanilang wedding. Halos malula si Mary sa mga bigatin na regalo na natanggap nila. I'm so happy. Ani ni Falco na kasalukuyan na yakap siya habang nagsasayaw sa isang romantiko na musika. Ako rin. Hindi pa rin ako makapaniwala na kasal na tayo. Akala ko nung una ay hanggang pangarap na lang ang lahat. Akala ko talaga na kayo ni Claire ang para sa isa't isa. Huwag mo nang banggatin ang pangalan nun. Isa na lang siyang masamang alaala. Di bale, gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Ibibigay ko ang lahat para mapunan ang pagkukulang ko. Ako rin. Alam ko na maraming iba dyan na mas bagay sa'yo. Mas maraming babae dyan ang nararapat sa'yo. Pero nagpasensya ka. Sinikap mong makuha ang pagpapatawad ko at ang matamis ko na oo. Kaya maraming salamat at hinintay mo na maghilom mga sugat ko. At pagbigyan muli ang puso ko na umibig. Minsan man na naging bulag ako at nabulag ako ng selos at pagkakamali. Pero ngayon ay ikaw na lang ang nakikita ko na makakasama ko hanggang sa pagtanda, Mary. Malambing na wika ni Falco. Ako rin. I love you, my blind billionaire. Mas mahal kita. Mas mahal nga kita. Kulit mo. At naging maayos nga ang pagsasama nilang dalawa ni Mary. Isang buwan lang ang nakakalipas matapos ang kasal ay biniyayaan agad sila ng kambal na anak. Isang babae at isang lalaki na lalaki, si Faith at si Ferry Andrews. Malusog ang mga bata noong isinilang at mas naging masaya pa ang kanilang pagsasama. Nagdesisyon sila na sa Dubai na rin manirahan sapagkat nandoon ang business si Falco. Wala nang mahihiling pa si Mary sapagkat isang happy ending ang kanyang married life with Falco Andrews, his blind billionaire. Isa na naman pong kwento ang natapos natin. Maraming salamat sa pakikinig ng The Blind or Loving the Blind Billionaire by Ami Serrano. Sana po ay suportahan ninyo ang Ron's Story Station. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po. Hanggang sa mumuling kwento, mga ka-RSS.